Right now, they are practicing. It's all set up. The hall is all set up. Sister Oli. Kung hindi anniversary na Lady City namin sa may sasama namin yung mga namin. Magre-rent sana kami ng 16-seater para kasama sila. Sana gusto nila sumama kasi makarating sila ma. Eh kasi anniversary na Praise you, Yahweh. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Mama Mary. Hallelujah. 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 Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Father God in heaven, you are El Shaddai, who is more than enough. The God who is never changed, yesterday, today, and forever. We stand before you in the name of Jesus. Thank you so much for gathering us here today in this place to give you praise, worship, thanksgiving for this 14th year of continuous blessings. Siksik, liglig, at umaapaw. From your kindness, we thank you for your guidance and protection in our life. Thank you for the healing of our mind, soul, and body. We ask you, Father,
God to bless all who are here today for joining us to celebrate your 14th year anniversary. Bless all your workers, sila na nag-iwan ng lahat ng mahalagang bagay sa kanilang mga tahanan ng dahil sa iyo at sa iyong salita, sapagkat naniniwala sila na mayroong pang himala na gagawin sa kanilang mga buhay. Amen. And bless also your choirs. Bless all the disciples and gospel sharers. Bless also your humble servant that you are going to use as a vessel of your blessing of your word. Bless the message that you want me to share to them. Bless all who are here today. Give them whatever they may ask you in the name of your Son, Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon.
us open our Bible in the book of Luke, chapter 18, verse 1 to 8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who either feared God or cared about man. And there was a widow in the town who kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary. For sometimes he refused, but finally he said to himself, even though I do not fear God or care about man, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. And the Lord said, listen, what the unjust judge says, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Matalino, matuwid, marangal, wagas ang
Prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God, amin. Pag-ibig ko'y wagas na. Harapan matanda, lahat ay magkaiba. Pag naiiwanan niya sa gitna, sasabihin mo ibang iba sa sila. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, amin. Pag-ibig ko'y wagas na. El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Sisiklig-lig umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, sinulubog ko na. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, amin. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling ka, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, mayapa, kalooban, maginhawa, at Naniniwala ba kayo, my brothers and sisters, na kung ano ang lumabas sa ating mga labi, ito ay mangyayari sa atin? Kung ano ang lumabas sa ating labi, ito ay may kapangyarihan at ito ay mangyayari. Ang araw na ito, my brothers and sisters, naniniwala ako na ito ay tinakdan ng Diyos. This is the day that the Lord has made para sa ating lahat upang tayo ay magsaya at magdiwang, ibalik ang papuri at pasasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya na ating tinatamasa sa ating buhay. Hallelujah! Now, this is the day that the Lord has made. Bago manatiling po tayo nakatayo dahil meron po tayong gagawin. Sa isang araw na ito ay ika-14 na anibersaryo natin. As usual na ating ginagawa ay doon tayo ay lumulundag. At iyon ay ginawa natin earlier, di ba? Now this is a different way. Na tumayo po tayong lahat at ihawak po natin ang ating kamay
ka ng kamay sa balikat ng ating katabi. Ayan, galing. Iyawak natin sa ating katabi. At pagkatapos, tatapikin natin ang ating katabi ng 14 na ulit. 14 times because today is our 14th year. Okay, and after that 14th year, a 14th tap to the shoulder, kasabihin natin sa ating tinapik, kapatid, answered prayer ka na. Okay, okay. Sa pagbilang ko po ng 3, please pay attention. Pag ano ko ng 3, sabay-sabay tayo, tatapikin natin yung ating mga kasama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kapatid, nasa prayer na kayo. Hallelujah! Now, my brothers and sisters, you may seated now. And before I go on, brothers and sisters, before I go on, I would like to introduce myself first to you. Because I know that most of you don't know me, where I come from. I came from heaven. Hindi po sa Northern California, because God sent me here to be with you, to celebrate with you the 40th year anniversary. Upang tayong lahat ay pagpalain ng salita ng Diyos na ating pagsasalo-saluhan. Amen po? Kaya, magpapakilala po ako si Brother Mike Javier from Norca. Okay po, palipulan natin Panginoon. So our message for today is napakagandang mensahe na ibinigay sa atin ng ating Panginoon because as you know that an answer prayer may not come immediately. We know that. Petitioners are to continue praying earnestly. Dapat lang. This requires patience, determination, and at times of willingness to wrestle with God for the desired outcome. Kailangan tayo makipagpuno sa Diyos sa pananalangin upang makita natin kung ano ang ating hinihiling. So now, what can a shameless and unjust judge pitted against a crusty and pestering widow woman teach us about justice and vindication? In the kingdom of God, Jesus tells a story that is all too true. A defenseless widow is taken advantage of and refused her right through sheer persistence. She wears down on an unscrupulous judge until he gives her justice. So persistence pays off. Yan po ang kahalagahan ng pagiging makulit natin. Ito ay mayroong gantimpala. May kahihinatnan. Hindi po pwedeng nanalangin tayo ngayon, titigil na tayo bukas. No po, hindi po pwede yun. Kailangan po na paulit-ulit tayong mananalangin sa Diyos upang kung ano ang ating hinihiling, i-give it to us. And that especially true for those who trust in God. Ang mga tao nagtitiwala sa Diyos. Dahil kung wala kang tiwala sa Diyos, you will stop right away. Right? But just because you have trust in God and you have faith in God, we have hope in God, that's why you are continuing what you are doing on prayer. Di po ba? Dahil we know that our help is come from God, who makes
made the heaven and on earth. And if we know that He makes everything here, here in this earth that you see and unseen, if you know that He has a power to everything, you will believe that whatever you ask for in your prayer, He will give it unto you. Amen po, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Blessing and help when we need it, but we can easily lose heart and forget to ask our Heavenly Father for His grace and help. We also forget that our helps come from the Lord who made heaven and earth. Jesus told the parable to give fresh hope and confidence to His disciples and the listeners. Nagbibigay siya ng pag-asa sa ating lahat. Dahil tayo ang kanyang pinagkakatiwalaan. He chose us from many. That's why He trusts us. That's why being God's chosen, we have to persevere. We need to be persistent in whatever we want to do for the glory of God. Amen. Amen po? So, just in this present life, we can expect trial. Right? Wala pong makakaiwas dyan. And adversity at kahirapan, wala pong makakaiwas. But we are not without hope in God. Kung hindi po tayo kung wala ang Diyos. Hindi tayo nawawalang pag-asa kung wala ang Diyos. So what is the principles of persistence prayer? Prayer should be made with patience and perseverance. Do you get me? Yes. Do you understand what I'm saying here? Yes. Amen? Okay. I'm trying to be slow down a little bit. Psalm 40 verse 1, it says, sabi ni David, I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry. Tingnan po natin, si David ay nagdanas ng maraming pagsubok sa buhay, persecution, ngunit siya ay humingi ng tulong sa ating Panginoon at hindi siya nawala ng pag-asa na siya itutulungan ng Diyos dahil siya, ang Diyos ang pumili sa Kanya. Amen. Amen po? The last judgment will reveal that God's justice triumph over all the injustices perpetrated by His creature, and that God's love is stronger than death. Naniniwala kayo na ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan? Amen. Yes. The just can look forward with hope to that day when they will receive their reward. Tsak na tayo ay tatanggap ng gantimpala kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Okay? Jesus and His parable with a probing question for us. Tinanong tayo, sinuri tayo ng ating Panginoon. Kaya sinusuri tayo. Ngayon, tatanungin kayo, will you and I have faith? The faith that perseveres to the end of time when Jesus returns in glory to judge the living and the dead? Amen. Meron ba kayo na pagtitiis hanggang sa katapusan ng panahon, hanggang sa muling pagbalik ang ating Panginoong Jesucristo? Amen. Yes, it is important to have faith. Napakahalaga po nito para sa ating para sa ating paglapis sa Diyos. Faith is not entirely free gift that God makes to us. If you want to live, grow, and persevere in the faith until the end, then we must nourish it with the Word of God and ask the Lord to increase it. Ayun po, kung gusto daw po natin dumago tayo at mabuhay sa pananampalataya, kinakailangan meron tayong pagtitiis hanggang sa katapusan. Dahil ang makapagtiis hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Ang manatilit tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. The Lord increase our faith when trials and setbacks disappoint you. Where do you
place your hope. Kapag dumating sa buhay natin ang mga pagsubok at kahirapan, saan natin ilalagay ang ating pag-asa? Hindi naman natin ilalagay sa kabila, kalaban na, di po ba? So kay Kristo lang natin ilalagay ang ating pag-asa dahil si Kristo lang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa na pwede na magawa para sa atin. And it is nothing impossible to all of us na hindi makamit whatever it is na ating inihiling sa ating Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po, purihin po natin ang ating Panginoon. Okay. Now, the persisting prayer. Let us imagine for a moment that we knew absolutely and profoundly that everything we are and everything we do is prayer. A direct communication with God as an emotion arises within us. It touches the heart of God. As we begin to make a gesture, it touches the will of God. As a thought emerges in our consciousness, it meets with the mind of God. Ganun po ang kahalagahan ng na paraan sa pananalangin dahil ang ating ginagawa nakikita ng ating Panginoon. Amen po, kung ito ay nagmumula sa ating puso. If this were so, then we would not only feel blessed by continual grace, but we should be extremely conscientious of everything we do and everything we say. If God sees and hears everything we do, then we would pay full attention to our every thought, word, and deed. Ano po? Dapat ingatan natin ang lahat ng ating iniisip at sinasabi sa harapan ng Diyos. Amen po? Kung gusto natin maging answered prayer. If indeed everything is prayer and every prayer is heard, then each one of us is capable of transforming our quality of life, and not only for ourselves, but for everyone and everything. Say amen to that. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But unfortunately, my brothers and sisters, we don't see everything is prayer or believe that all of our actions are heard, seen, and felt. And as a result, we perpetuate destructive cycle in our own lives and in the lives of others. That's why nothing changed in our life. Pag ganito po ang ating pananaw na ang ating ginagawa ay hindi napupunan ng ating Panginoon, hindi natin naramdaman na tayo ay kanyang pinagmamasdan sa ating ginagawa at patuloy tayo sa paggawa na hindi kalugod-dugod sa kanyang kalooban, walang magbabago sa buhay natin. Amen po? We'll never change our life. Since we think somehow that everything we do will have the consequence that somehow we will be forgiven, we feel we do not have to take responsibility for our actions, our thoughts, our words, or our deeds. If we could just see that this is a good woven universe in which both human and divine dimensions are intermingled, then we would become disciples of this sacred life, and our action would continually virtuous. Dapat ang mga galaw at kilos natin ay mabuti para maging tayo ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen po? Amen.
And just knowing that we are continually expressing a profound gratitude for the inheritance of our divine being. Dapat natin ipagpasalamat ng malaking-malaki sa Diyos ang tayo ay nagmana ng isang sagrado at banal na buhay na ipinagkaloob na sa atin bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. We must begin the realization that there is a constant point of contact between each one of us and with God. And as this contact is made, ano ang mangyayari, my brothers and sisters? Kapag yung may palagyan tayong ugnayan sa Diyos, ano ang mangyayari? He will hear your voice. Marinig niya ang ating mga tinig. Prayer is something that we do, but rather, it is something that we are. Prayer is not all-pervasive feeling of bliss when our thirsting heart finds itself drinking at the fountain of meaning that Scripture tells us in the term unceasing prayer. Yan po sabi ating Panginoon, lagi mananalangin, pagtitigil. Is that this all-pervasive feeling, that point of contact between our heart and the heart of God is a constant and that the spark of prayer happens in every second, in every breath, in every gesture, and in everyone. Mangyayari po sa ating sarili at sa bawat isa. So, the persistent prayer and not give up does not mean endless repetition, long prayer session. Always praying means keeping our request constantly before God as we live day by day. Live for Him day by day. By believing, He will answer. When we live by faith, anong mangyayari? We are not to give up. Dahil alam natin na mayroong Diyos sa pinanggagalingan ng lahat ng tulong. When we are not give up, God may delay answering maybe. At lagi naman yan, marami sa atin ang nananalangin na matagal tugunin ng ating Panginoon. Maybe it's not the right time for you to get your answer. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa ating panalangin kung hindi tayo karapat-dapat. But these delays always have good reason. As we persist in prayer, we grow in character. Lumalago tayo sa ating pagkatao. Faith, trust, and hope. Pananalig, pagtitiwala, at pag-asa. Kaya po napakahalaga. Ano ang sabi dito sa Matthew 7:21? Not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. Jesus gave us a pattern of prayer we should follow, and we know that the Lord's Prayer. Yun lang naman ang tanging panalangin at binigay sa ating Panginoon. Exist to that is only human being na ginawa, pinili ng tao. Amen po? Lord's Prayer, hindi natin kinakailangan ang maraming katawagan upang maning na tayo. It is only a matter of the heart, what is inside of it. Yun ang mahalaga, our heart. Because God searches our heart. Amen. All times pray. Bakit nga ba sinabi ng ating Panginoon na tayo ay sa lahat ng oras ay manalangin? In Romans 1:9, it says, God is my witness that what I say is true. Through God whom I serve with all my heart by preaching the good news about His Son. My brothers and sisters, when I received this mission here in Whittier,
hindi na ako tumigil ng pananalangin para sa inyong lahat. Sa maniwala kayo at hindi. Kagabi hindi ako natulog. Bakit? Dahil ako ay humihingi na tulong sa ating Panginoon. I ask help for the Lord, our Holy Spirit, to help me for this mission, because this mission is very important to all of you who are listening right now. Yes. I don't want just to stand here, blah, 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 but nothing happened. I want you to receive blessing from the Lord. Siksik, hindi na umaabaw. Matapos ito tanggapin ang mabuting balita na alam na inyong tinanggap sa araw na ito. Hallelujah. Bless the Lord. Woo! In Romans 12:12, it says, it says, let your hope keep you joyful. Be patient in troubles and pray at all times. Yung daw po ay malagi daw po magkaroon tayo ng kagalakan sa ating pag-asa sa Diyos, paging matyaga tayo sa ating mga problema na tinaranas. And pray at all times. Sulat po ng nangyari dito sa babaeng widow. Even though na for the long time na hindi siya pinasil, hindi siya pinahalagahan, inignore lang siya ng masamang hukom. But she keep on asking for one thing only, not many things, one thing. Ibigay ang hatol sa kanyang kaso. Whatever it is, only her and the hukom knows. Alright? But we don't need to say today different this prayer, and then a little bit later this afternoon saying different prayer, and tomorrow morning saying different prayer again, and so on and so forth. So every time different prayer ang ating binabanggit sa ating Panginoon, hindi pa natin natatanggap yung una. So anong mangyayari? We are not gonna be answered prayer. Why? Because God is confused what you really want to have, what you really want to get in prayer. We need to be specific, my brothers and sisters. Push until something happens. Kinakailangan kulitin natin ang kulitin sa isang panalangin hanggang sa ito ay ating tanggapin, at pag hindi tanggap natin, saka tayo manalangin ulit ng iba. Amen po? Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Bless the Lord. Woo! In everything or anything, we have encountered many problems in our lives. We should rejoice in the Lord because we know that all help is coming from Him alone, who has all the power to do anything for us. Ephesians 6:18 says, all right. Ephesians 6:18. Do all this in prayer, asking God's help, praying on every occasion as the Spirit leads, and never give up. Pray always for all God's people. Sinasabi na tayo daw po lahat ay gawin daw po natin lagi itong panalangin na ito, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya dahil bakit tayo pinapanalangin ng ating Panginoon? Upang ihanda ang ating sarili. Ang panalangin at pagsamo sa Diyos sa lahat ng oras ay bilang tanda na wala tayong ibang inaasahan na makakatulong sa atin kundi siya lamang. At ito ay bilang paghahanda ng ating sarili sa mas higit pa na maaaring dumating sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. He wants us to be prepared all the time.
sa pagdating ng ating Panginoon dahil hindi natin alam kung kailan darating. Ano po? Be joyful always. Pray at all times. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, pakikipag-relasyon natin sa Kanya, kinakailangan lagi tayo nananalangin sa lahat ng pagkakataon. Dahil yun ang nais ng Diyos para sa atin kung hindi tayo mapawalay, nang hindi tayo maagaw ng dyablo. Dahil kapag kinalimutan natin ang pananalangin, doon papasok ang leon na sisila sa atin. Huwag natin hayaan na tayo ay maagaw ng dyablo sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa ating una bago tayo nagmahal sa Diyos. Amen po? Purihin po natin ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Not to lose heart. Ano sabi? In the light of the affliction and hardship of life and the evidence of approaching judgment. Kaya sabi na, sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan ng buhay, ito ay isang pagpapakita sa atin ng nalalapit na paghatol ng Diyos. Kaya lubhang napakahalaga, my brothers and sisters, it is very important to all of us na laging nakikipagpunta ka sa ating Panginoon like wireless cellphone. Ano po? Sa Diyos, sa lahat ng oras upang tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Sabi na, in verse 2, did not fear God and not respect man. This man was totally wicked, my brothers and sisters. Christ described him as unrighteous. The judge is not given as a symbol of God, but rather in contrast to him. If such an unrighteous man would respect the persistent plea, please, would not God, who is not only just, but also loving and merciful to you. Amen po? Nagagawin na ang lahat ng kinakailangan na buhay natin. Amen po? Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayaw ng Diyos na sino man na kanyang mga lingkod ay nagdadanas ng kahirapan. Naniniwala kayo? Amen. Sino sa atin dito who among here ang naghihirap sa buhay? Wala. Lahat tayo bine-bless ng ating Panginoon? Yes. Sa loob ng 14 na taon? Yes. Ano ang biyaya binibigay sa atin ni Lord? Siksik, lindig, at umaakaw na pagpapalay. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Naku, natapos ang oras ko. But I am still. Alam niyo po, mayroon kami protocol sa normal. Nagsesend kami ng alarm na mayroon kami. Pag tuloy ng alarm namin, mayroon pa kami 10 minutes for going up. In John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ano ang sabi na mangyayari sa atin? Kaya ano ang sabi? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen po? Napakahalaga nito, yung sabi kanina ni Sister Soli na ipaliliwanag ni Brother Mikey. Ito po yung sa 1 Timothy 5:3. Show respect for widows who really are all alone. But if a widow has children or grandchildren, they should learn first to carry out their religious duties toward their own family. And this way, repay their parents and grandparents, because that is what pleases God.
A widow who is alone and no one to take care of her has placed her hope in God and continues to pray and ask Him for His help and night and day. Ito po kasing mga babaeng balo na ito na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya no matter what, anuman ang mangyari, siya na siya ay hindi tigil sa kanyang pananalangin. Ibibigay ng Diyos ang anuman na ating hilingin sa araw na ito kung tayo ay hindi susuko at panghihinaan ng loob sa ating mga nararanasan sa kasalukuyang buhay. Amen po. God is faithful. Siya ay tapat sa kanyang pangako. Kaya tulad na nangyari dito, my brothers and sisters, dito sa masamang hukom in this on this wicked judge. What the judge will not do out of compassion for the widow or reverence for God, he would do out of sheer prostration with her and she sang pleading. Okay po? Hear what the unrighteous judge say, ang sabi ng ating Panginoon. Listen to the point of the story. Namely, that God, who always does right and is filled with compassion for believers who suffer, will certainly respond to His beloved one who cried for His help. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi tulad ng hukom. Siya ay agad-agad natutugon sa atin dahil nalalaman niya ang ating pangangailangan. If unjust judge respond to constant pressure, how much more will a great and loving God respond to Him? If we know He loves us, we can believe He will hear our cries for help. Tunay po yun. Tulad halimbawa nito, no? Meron ditong tapaklik na itong isang sa Bible tungkol sa makulit na nangihingi. Meron ditong lalaki, merong kaibigan dumating ating gabi. Ano po ating gabi? Patapos, mula sa malayong journey, malayong paglalakbay. Nahihiya siya, wala siyang ipakain. Nagpunta siya sa kanyang kaibigan. Ginising niya. Pero ayaw kumama. Huwag mo akong istorbuhin. Nakususi na ang pinto. Sabi niya. At nakahiga na ang aking mga anak. Sabi niya. Patuloy pa rin ang pagsusumamo nitong lalaki. Kahit na ayaw na tumuyo, siya ay mapipilitan tumuyo upang ibigay ang pangangailangan ng kaibigan. Ganyan din po ang istorya na kinakailangan. Ano nga sinasabi dito? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Sinasabi, hindi po ba bubuksan daw ang pinto sa taong walang sawang humihingi ng tulong. Agad-agad niya ibibigay. He may delay long, but He does so for good reason and when He acts. In 2 Peter 3:8-9, he says, but do not forget one thing, my friends. There is no difference in the Lord's sight between one day and 1,000 years. To Him, that 2,000 are the same. The Lord is not slow to do what He has promised. As something, instead, He is patient with you because He does not want anyone to be destroyed, but want all to turn away from their sin. Ayon ng Diyos na ibigay sa atin ang bagay na ikapapahamak natin. Ano po, ang nais ng Diyos
ay ibigay sa atin kung ano ang makabuti sa atin, my brothers and sisters. Ang kanyang pagbabalik ay biglaan. Biglaan ang kanyang pagbabalik. Ngunit ang tanong, sa kanyang bang pagbabalik, sinabi sa last verse, meron pa kaya sa masumpungan na nananampalataya? Dahil marami pa rin sa mundong ito ang mahina ang pananampalataya sa Diyos. Mahina ang pananalig sa Diyos. Kung kaya itanong niya, kung tayo pa rin, kung siya pa rin ay makakasumpong ng pananampalataya. Kung kaya sinasabi nito in Matthew 24:9-13, then you will be arrested and handed over to be punished and to be put to death. All mankind will hate you because of me. Many will give you their faith at that time. We will betray one another and hate one another. Then many false prophets will appear and fool many people. Such will be the spread of evil, and many people's love will grow cold. But whoever is holds out to the end will be saved. Kaya manatili tayong tapat dahil tayo ang maliligtas. Yun po ang sinasabi nito. My brothers and sisters, sinasabi sa inyo, whatever you ask, whatever we ask, we receive from Him. Because He gives His commandment and do those things that are pleasing to His sight. If you ask anything in my name, I will do it. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their lands. The message has been delivered. My brothers and sisters, you may stand up now, my brothers and sisters. Mga kapatid, tayong lahat ang nandito ngayon ay alam ko na may kanya-kanyang mga kadahilanan na nais ninyong ilapis sa Diyos. At alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Ano man ang mga ito, kung ito lamang ay ating ilalapis sa Kanya, alam ko may magagawa ang Diyos. Magagawa siya para sa iyo sa mas mandaling ito. Dahil ito ang araw na Kanyang itinakda upang siya ay gumawa ng himala sa buhay mo. Dahil alam ko may magagawa ang Diyos. Amen. Hindi kita kilala. Ngunit nalalaman ko na mayroon kang mahigpit na pinagdaraanan sa mga masumandaling ito. Kaya, kausapin mo siya. Maring ito ay isang uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Lalabis siya nagpapahirap sa iyo sa loob ng matagal na panahon. Mga suliranin na hindi
na nais mong ihanap na kalutasan. Ngunit wala kang ibang paraan, kaya ilapit mo ito sa Kanya, kapatid. Alam ko may magagawa ang Diyos para sa iyo. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lupa sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nais ng Diyos, my brothers and sisters, na tayong lahat ay Kanyang tulungan. Kung kung ikaw ay lalapit sa Kanya, alam ko na mayroon siyang magagawa para sa iyo. May magagawa ang Diyos. Dakilang awa at mapagpalang Diyos, andito po ang aking mga kapatid, itinataas ang lahat ng kanilang mga prayer requests sa araw na ito. Nalalaman mo po, O Diyos, kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso. Nalalaman mo po kung ano ang kanilang mga pangangailangan. At ang lahat ng iyan ay nasusulat sa munting sobring ito. Amang banal at mapagpalang Diyos, samod dalangin ko po, O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpala at mapag-iba ng kamay upang abutin ang lahat ng mga panalangin ng mga kapatid dito. Alam ko po, O Diyos, na ikaw lamang ang tanging nakakakilala sa kanila kung sino sa kanila ang higit na nangangailangan ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Ang sino man ang nais na dumaan ang kanilang kalooban sa maraming masuliranin na kanilang naranasan. Panginoon, ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng ito. Sapagkat walang imposibleng bagay na hindi mo kayang ipagkaloob sa mga kapatid kong ito na walang sawa na sa iyo ay naglilingkod. Sila po lahat mga Panginoon ay nag-iwan ng lahat ng malagang bagay sa kanilang mga tahanan na dahil sa iyo at sa iyong mga salita sapagkat naniniwala sila na mayroong kang himala na gagawin sa kanilang buhay. Kung paano sila ipinagpala mo sa loob ng 14 na taon, Panginoon, ngayon ay pagpapalain mo sa kanila at ibibigay sa kanila ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Receive! 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 Whatever you ask for in prayer, receive! Hallelujah! Nalalaman ko na sa araw na ito, kung ikaw kapatid ay karapat-dapat, ikaw ay tatanggap ng pagpapala na iyong inaasahan kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Woo! Tinatawagan ko po ang lahat ng mga disciples at dito at mag-prayer po tayo. Para hindi na isa-isa lalapitan. Lahat po ng mga disciple, please.
you please sit down so the preachers can come to you and bless you with the oil. Please take your seat. Relax. Allow the disciples to come pray over you in your seats. God bless you all. brothers and sisters, let us give thanks to the Lord.
Taas po natin ang kamay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa inyong mga salita na ibinigay sa aming puso. The persistent widow, the persistent prayer na aming gagawin sa aming buhay. Amen! At Panginoon, itinataas po namin sa iyo si Brother Mike Javier. Patuloy mo po siyang gamitin mightily this vineyard, Lord God. Ipalaganap ang iyong mabuting balita sa po ng kanyang asawa si Sister Pat, Lord God. Seal them, protect them, anoint them, and use them mightily in this vineyard. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yun na po, natawagin natin si Sister Olive, ang coordinator na masipag ng Whittier's Chapel. God is good! All the time, God is good! Sound check. Mga kapatid, maraming magandang hapon po sa inyo lahat. Sa isa na po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa Ama ng Shaddai sa pagbibigay mo rin ng isang napakahalaga at matagumpay na anibersaryo. Pwede po manahimik na nagpapasalamat na po ang ating coordinator. Nais ko rin po pasalamatan ang mga kasama ko po from Whittier na patuloy na sumusuporta. Na sumusuporta po sa El Shaddai na palaging naandyan po kahit anong oras. Kaya mga kasama, I'm blessed na naging na coordinator po nyo. Kaya thank you. So maraming pong salamat sa lahat ng participan ngayong gabi, ang mga instrumentalists from grocery, binding, opening, ang MC po, maraming salamat po kay Sister Tess na galing pa rin po sa Arizona para lang po mag-MC. Kaya thank you Lord. At sa lahat po ng mga choirs, sa mga sayaw pagsamba, sa mga nagtambuling, maraming salamat po. At sa mga coordinator, mga disciple po, nag-opening, nag-binding, at prayer for the disciple. Thank you. Magpapalain po tayo lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At bago po ang ating final song, meron po tayong konting reminders or announcement. Ang una po, monthly praise and worship is October 26.
Amen.